Natapon ang bitbit na tubig ng lalaking si Ruel sa mismong harapan ng kanyang ama. Nabasa ang binabasang dyaryo ng lalaking si Rolando dahil sa nangyari. Galit na galit ang lalaking yon at agad na dinakma ang mahabang buhok ni Ruel. Sira ulo ka ba? Tingnan mo nga ginawa mo. Kabibili ko lang ng dyaryo na yun binasa mo. Sinampal ni Rolando ang anak. Sa lakas ng sampal ay napadikit si Ruel sa dingding. Agay-agay naman, Pudra. Masyukit sabi ni Ruel na nakahawak pa sa kanyang kaliwang pisngi. Ay, ayusin mo nga pagsasalita mo. Bakla ka. Nairita ako. Saan mo ba nakuha yung mga ganyang salita, ha? Mga kaibigan mong bakla? Buisit ka. Lalapit pa sana si Rolando para saktan ulit si Ruel, ngunit napahinto ito. Stop! Sigaw ni Ruel. Nagtaka naman si Rolando habang sumalubong ang kilay nito. Bakit? Tanong ni Rolando. Dahan-dahang may binunot si Ruel at bigla itong itinutok sa ama. Nagulat pa si Rolando nang akalaing babarilin siya ng anak. Pero nang tingnan niya, ay banig-banig na tableta lang pala ang hawak ni Ruel. Bang, bang, bang! Tinamaan ka ni ganda. Charot, tay. Ito po ang gamot, Galing yan sa pagmamanicure ko. Inilapag ni Ruel ang mga gamot sa kanilang lumang lamesa. Sandali namang natamemi ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Rolando na kahit madalas niyang pagbuhata ng binabaing anak, naiisip pa rin siya nitong tulungan pagdating sa kalusugan. Pudra, baka naman, inom-inom din ng med pag may time. Di bali nang masamed, basta wag ka lang ma-dead. Kumukumpas pa ang mga daliri ni Ruel sa hangin. Totoo? Binili mo ito? Tanong ni Rolando at isa-isang kinuha ang gamot. Ay hindi, ninakaw ko yan para mag-trending ang Junakis mo. Ano ka ba naman, Pudra? Siyempre binili ko yan, no? Para sa akin ba talaga ito? Ay, hindi. Para sa akin yan. Ganito na kasi ang uso, no? Kung sino ang walang sakit, siya ang iinom ng gamot. Ay nako, Diyos ko, Pudra. Kumukulot ang eyelashes ko sa'yo, For you talaga yan. Bumuntong hininga na lamang si Rolando. Nakaramdam siya ng konsensya sa kanyang katawan. Nahihiya siya sa anak dahil sa kanyang ginawang pananakit dito. Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat Binabasa ko pa yung dyaryo na kabibili ko lang. Sige na, sorry na kung nasaktan kita. Pasensya na kasi sinasaktan kita, anak, Pero, anak naman kasi, bakit ba ayaw mo na lang magpakalalaki? Kung magpapakalalaki ka, ikaw ang magmamana ng kakayahan ko bilang albularyo. Salbong pa ang kilay ni Rolando, ngunit noong mga sandaling yon ay kalmado na siya. Fafa, modern na ang panahon. No ako sa mga albularyo na yan. Kasi laos na. Gusto ko maging nurse, no? Ganon din naman, gumagamot din ako ng mga person na may sakit. Sabi ni Ruel. Mahal ang mag-nurse. Kung magiging albularyo ka, walang bayad. Ako pa mismo magtuturo sa'yo. Ay, Papa, always remember, kahit dito sa Sorsogon ay probinsya, nurse pa rin ang gusto ng mga person. Ay nako, parang sinabi mo na walang kwenta ang mga albularyo. Naramdaman ni Ruel na tila nagiinit na naman ang ulo ng kanyang ama. Kaya bago pa ito sumiklab, mabilis na dinampot ni Ruel ang timba at saka lumabas ng bahay. Babush, Pudra! Hoy, tuyuin mo ito! Hinanap na lamang ni Ruel ang kanyang best friend noong gabing yon, si Aljun. Sakto namang nakasalubong niya ang lalaki. Sa malayo pa lang, ay ramdam ni Ruel na tila natataranta ang lalaki. Bagay na kanya ring namang ipinagtaka. Ruel, nasa bahay ba ninyo yung papa mo? Hingal na hingal ang lalaki. Ay, si Pudre? Why? Tinatanong ko kung nasa bahay ba ninyo. Bakit ka magtatanong din? Inis na sabi ni Aljun. Nasa balar si Pudra.
Pero ako ang secretary niya, no? Kaya sabihin mo muna sa akin kung ano ang ang tatay ko. Sinasapian ng aswang. OMG! Ay, tara na. Tawagin na natin si Pudra. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa. Pagdating nila sa bahay, ay naabutan nilang kakainom lang ng gamot ang lalaking si Rolando. Mang Rolando, si tatay, sinasapian ng aswang. Bigla na lang siyang naglaway eh. Tapos, iba na yung boses niya. Bungad agad ni Aljun. Walang sabi-sabing kinuha ni Rolando ang kanyang bag na nakasabit sa pintuan. Pinuntahan agad nila ang tatay ni Aljun. Pagdating nila, ay nakagapos si Mang Erning sa haligi. Tulad ng sinabi ni Aljun, ay naglalaway ito. Nangingitim na ang ilalim ng mga mata at labi. Paring Erning, naririnig mo ba ako? Sinubukang kausapin ni Rolando ang kanyang kumpare. Ang kaso, iba na ang nasa katawan ng lalaki. Pudra, pwede palang makasapi ang mga aswang sa person? Nagtatakang tanong naman ni Ruel. May mga espiritu din ng mga aswang kaya pwede. Ang pagkakaiba lang nila sa multo, mas biyasa ang mga aswang sa mga pagsanib. Napatango na lamang ang baklang si Ruel. Naglabas ng kung ano-anong gamit si Rolando. Hinawakan muna nito sa leeg si Erning at tila mayroong kinakapa. Mga ilang sandali lang, tinusok na ni Rolando ang leeg ng lalaki gamit ang mga daliri nito. Kitang-kita ni Ruel at Aljun na namimilipit sa sakit si Erning. Sumisigaw ito gamit ang pinaghalo-halong boses. Umalis ka sa katawan ng taong ito! Kasi kung hindi, papatayin kita ngayon din! Pagbabanta ni Rolando sa nakasaping aswang. Pakialamero ka talaga, Rolando! Sigaw ng aswang sa kanya. Hindi na nagsayang ng oras si Rolando. Kinuha na nito ang rosaryo at ang holy water sa bag. Puwersahan nitong binuo sa lalaki ang banal na tubig. Mangisay-ngisay si Erning at kalaunan ay nawalan na rin ng malay. Ayan, ayos na ang tatay mo, Aljun. Wala na sa katawan niya yung aswang. Eto, isuot mo sa ama mo ha. Makakatulong ito para hindi na makapasok pa sa katawan niya ang aswang. Binigay ni Rolando ang isang kwintas na may pendant na bato. Maraming salamat po, Mang Rolando. Aljun, wala bang nakaaway ang tatay mo nung pumunta siya sa kabilang barangay? Tanong ni Rolando. Umiling-iling ang lalaki. Wala naman po siyang nasabi pero hindi ko alam kung meron. Kilala mo naman yan si tatay, Mang Rolando. Napakamainitin ng ulo niyan. Saad ni Aljun. Isa kasi sa tinitingnan kong dahilan baka may nakaaway siya. Ang mga aswang kasi, minsan kapag gusto nilang gumante, ginagamit nila yung katawan ng gagantihan nila. Tapos, gamit ang katawan na yon, saka sila mananakit ng ibang tao. Para ang sisisihin, yung nagmamay-ari ng katawan. Ay, taray na mga aswang ha? Manggagamit? O baka manloloko din sila ha? Gosh, ayoko niyan. Sumimangot si Rolando at tumingin ng seryoso kay Ruel. Tumigil ka nga muna sa kabaklaan mo! Hindi mo ba nakikita? Nalagay sa alanganin ng buhay ni kumpare. Saway ni Rolando sa kanyang anak. Nanahimik naman si Ruel dahil doon. Kung may nakaaway nga si Papa, ano kaya magandang gawin? Baka kasi dumating na rin sa punto na puntahan si Papa dito sa bahay. Nag-aalala ko, hindi lang para kay Papa, pati na rin kay Mama. Baka sa mukha ng lalaki ang labis na pangamba. Nilapitan ito ni Rolando at tinapik sa balikat ang binata. Huwag ka mag-alala. Hanggat buhay ako, hindi mapapano ang tatay mo. Kumpare ko yan. Hindi ko hahayaan na mapahamak yan. Sige na. Kalagin mo na yung tali at pahigain ng maayos. Kapag nagising siya, painumin mo kaagad ang pinakuloang bawang ha. Kahit ayaw niya pilitin mo pa rin. Makakatulong yon para hindi siya mapasok ulit ng aswang. Maraming salamat po talaga, Mang Rolando. Kung wala kayo hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumango na lamang si Rolando. Sabay na silang lumabas ng anak ng masigurong nasa maayos ng kalagayan si Erning. Habang naglalakad pa uwi, manghang-mangha pa rin si Ruel sa ginawa ng kanyang ama. Kahit kasi ayaw niyang maging albularyo,
hindi niya may kakaila na mataas ang paghanga sa amang si Rolando. Kilala ang kanyang ama sa kanilang barangay dahil sa kahusayan nito sa panggagamot. Bukod pa doon, marami na rin nagtitiwala kay Rolando. Hindi na rin kasi nito mabilang kung ilan na ang natulungan ng lalaki. Kaya bang gawin ng isang nurse ang pagpapalayas ng aswang sa katawan ng isang tao? Ano? Sarkastikong sabi ni Rolando. Siyempre, a big no-no. Pero hindi mo rin naman kayang mag-opera ng puso, di ba, Pudra? Buwelta naman ang binabae. Napaisip si Rolando. Nakaramdam siya ng kaunting inis para sa anak. Gago ka rin pala eh. Lalapitan niya sana yon ngunit may biglang dumaan. Isang lalaki. Nabangga siya ng lalaki sa balikat. Tumingin lang ang lalaki at tumingin ng paumanhin. Hindi na lamang yung pinagtuunan ni Rolando dahil na kay Roel ang kanyang pansin. Ay, ikaw Roel, sinasabi ko sa iyo mag-albularyo ka na lang. Ikaw lang naman ang anak ko eh. Wala nang ibang magmamanan nito. Kaya nga habang buhay pa ako, tuturuan na kita. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako laging iritado sa iyo eh. Kanina lang napagtanto ko na kaya naman pala kitang tanggapin kahit bakla ka. Basta maging albularyo ka lang, ayos na ako. Saad ng lalaki. Ano? Albularyong Becky? Wow! Brand new yan, ha? Tila kinikilig at natatawa pa na sabi ni Roel. Nako, bahala ka na nga sa buhay mong bakla ka. Sana lapain ka ng aswang. Inis na wika ni Rolando at nauna na ring naglakad. Umirap na lamang si Roel, kasabay ng kanyang pagkending at pumipilamtik na daliri. Nag-iba ng direksyon si Roel. Sa halip na umuwi, ay pupunta na muna siya sa peryahan na malapit lang din sa kanila. Ilang minutong lakaran lang yon. Pagdating niya sa peryahan, ay kakaunti lang ang mga tao. Bumunot agad ng barya si Roel at pumesto siya sa mga naglalaro ng color game. Habang naglalaro siya, ay napansin niya na tila patagal lang nakatingin sa kanya ang isang lalaki. Pasimple lang niya yung sinusulyapan. Kung gwapong lalaking yon, baka isipin niya pang may gusto ito sa kanya. Ngunit malayo sa pagiging gwapong lalaking yon. Sa isip-isip ni Roel, mukhang hito ang lalaki. Habang tumatagal, ay nag-iiba na ang pakiramdam ni Roel. Sa palagay niya, hindi na normal ang pagtingin ng lalaki. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay aswang ang lalaking yon. Alam din kasi niya na may mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Hindi na nakatiis si Roel. Sandali siyang huminto at pinagmasdan ng lalaki. Tila nagulat ang lalaki nang makita siyang nakatingin. Naglakad paalis ang lalaki. Sinundan agad ni Roel yon. Ay nako, kuya. Wait song lang, no? Sigaw ng binabae. Ngunit hindi lumingon sa kanya ang lalaki. Dali-daling tumakbo si Roel hanggang sa makaalis na sila sa peryahan. Patungo na sila sa liblib na daan. Papunta ng kabilang barangay ang daan na yon na kung saan maraming napapabalitang may mga aswang. Huminto ang lalaki. Lumingon ito at seryosong tumingin kay Roel. Diyos ko, Lo, pinapagod mo ang lola mo, ha? Hingal na sabi ni Roel. Nakahawak pa ito sa kanyang magkabilang tuhod. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ng lalaki. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan kanina sa peryahan? Bet mo ko, no? Hindi sumagot ang lalaki. Naglakad ito palapit sa kanya. Sa mga puntong yon, ay saka lamang nakaramdam ng takot si Roel. Parang nagsisisi na siya na sinundan niya yon. Oops! Don't ka lalapit! Don't! Sisigaw ako ng help! Tama nga. Ikaw ang anak ni Rolando. Ang swerte ko ngayon. Palay na ang lumalapit sa bigas. Ay, siyo nga! Palay, lalapit sa bigas? Siyo nga, palay ang lalapit sa chicken, no? Buwelta pa ni Roel. Baka sa kanyang mukha ang kaba kahit na dinadaan na lamang niya yun sa daldal. Wala akong pake. Lalapay na kita rito.
Walang ano-ano ay biglang nagbago ang itsura ng lalaki. Sabi ko na nga eh, tama ang lola mo. Monster ka! Malamyang tumakbo ang bakla, ngunit sa kasamaang palad ay natalisod siya sa nakausling lubak. Diyos ko Lord, ang syuket! Sabi nito habang hawak ang kanyang paa. Pagtingin niya sa lalaki ay gumagapang na ito patungo sa kanya. Bumilis na lamang ang tibok ng kanyang puso. Pudra, help! Sigaw niya nang makitang kakaunting distansya na lang ay lulundag na sa kanya ang aswang. Ikalawang kabanata. Nilundagan ng aswang si Roel, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumayo rin kaagad ang aswang. Nagtataka ang lalaki kung ano ang meron kay Roel. Base sa itsura ng mukha nito, ay tila nasaktan ito sa ginawang pagdikit. Samantala, mabilis naman bumangon si Roel. Hindi na siya nagsayang ng pagkakataon. Tumakbo siya paalis at hindi na siya nagawang habulin pa ng aswang. Nang makalayo si Roel, ay saka lamang niya naisipang magpahinga. Ay, bonggang pagsabog ni Kuyang Tsaka. Aswangit pala ang loka. Kampante na ang kalooban ng bakla dahil nasa parte na siya ng daan na may mga tao na. Tinatanaw-tanaw niya pa ang pinanggalingan, ngunit hindi na niya makita pa ang aswang. Dahil doon, nagpasya na lamang siya na umuwi ng kanilang bahay. Pagdating niya roon, ay nagtaka siya dahil hindi niya nakita ang ama sa bakuran. Karaniwang kasi na sa mga ganong oras ay naroon yon para magpahinga habang naninigarilyo. Borlog na ang Pudra, Kels. Goody na yon para walang ingay? Sabi ni Roel sa sarili. Pagpasok niya ng kanilang bahay, ay sinilip niya ang pinto ng kanyang ama. Nakabukas yun ng bahagya, kaya nasisipat niya si Rolando sa loob. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin na nakahiga lang ang tatay niya. Pudra, kumain ka na ba? Tawag niya, at nang itulak ang pinto, ay bumungad sa kanyang ama na nanginginig. Pawis na pawis si Rolando. Kahit madalas siyang pagbuhatan ng albularyong ama, ay agad na umiral ang kanyang pagiging anak. Nilapitan niya ang lalaki. Hinawakan ang noon nito. Ayos ka lang ba, Pudra? Wala ka naman lagnat, pero why ka nanginginig? Pinapawisan ka rin, Pudra, oh. Ano ba nangyayari sa iyo? Nag-aalala niyang tanong. Dahan-dahang dumilat ang lalaki at tumingin sa kanya. Roel, unin mo yung nasa bag ko. Yung nasa botelya na walang pangalan. Bilis! Mahina at uutal-utal na sabi ni Rolando sa anak. Ay sige, Gora. Kinalkal ng bakla ang bag ng kanyang ama. Kalaunan ay nakita niya ang botelya at dali-daling binigay yon kay Rolando. Agad na ininom ng lalaki ang laman ng botelya. Huminga ito ng malalim at saka muling pumikit. Naku, Pudra, huwag kang madeded-madela, ha? Diyos ko. Punyeta, ano ba? Pumikit lang ako eh. Inis na sabi ni Rolando dahil sa pag-aalog sa kanya ng anak. Akala ko naman kasi, ito naman oh. Roel, may kailangan akong sabihin sa iyo. Taray, si Pudra mukhang may papamana. Nalason ako! Ha? Nalason? Ano? Napatigil si Roel. Sa hindi malamang dahilan, ay muling dumaloy ang kaba sa kanyang kalooban. Mas kinakabahan pa siya sa sinabi ni Rolando kumpara sa pag-atake sa kanya ng aswang. Nalason ako, anak. Itong iniinom ko, pampawala lang ito ng hilo. Pero yung lason sa katawan ko, hindi yon mawawala. Saad ni Rolando. Umuubo-ubo pa ito matapos magsalita. Pudra naman, ano bang nangyayari sa iyo? Naglaklak ka ba ng poisonous drink? Sumilay na ang malungkot at nababahalang itsura ni Roel. Naiisip niya palang na mamamatay na ang kanyang ama ay hindi na niya kakayanin. Hindi niya alam kung kaya niyang mabuhay mag-isa. Naalala mo ba kanina yung lalaking bumangga sa akin? May lason siyang dala na madali niyang nailagay sa katawan ko.
Sinadya niya akong banggain para lasunin lang ako. Saad pa ni Rolando. Ay, imbyen na naman si Pudra. Ano ka ba naman kasi? Knows mo na babanggain ka niya kaya dapat make some ilag? Paano yan? Ano na mangyayari? Madeded-madela ka na talaga. Pudra, gamutin mo kaya ang sarili mo. Ngumiti lang ang lalaki. Umiling ito at makahulugan na tumingin sa anak. Anak, ang mga albularyo ay hindi pwedeng gamutin ang sarili nila. Pinaniniwalaan ng lahat ng albularyo na mamalasin ang sino mang gagamot sa kanyang sarili. Ayaw ko na. Baka sa kamalasang yun ikaw naman ang mapahamak. Tumayo si Ruel at parang batang naglulupasay. Sumandal pa ito sa dingding at dahan-dahang umupo. Nagwoling kumbaga. What to do? What to do? Napapasabunot pa sa ulo si Ruel. Roel, anak, ang mga ganitong sitwasyon ay hindi kayang gamutin ng mga nurse. Maniwala ka. Kaya wag mo nang tangkain pang dalhin ako sa ospital. Ayaw kong magalaw ang mga ipon natin dahil nakalaan yun sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Sabi ni Rolando. Ano nga gagawin ko, Pudra? Kahit siguro mag-manicure ako maghapon, di ako makakahanap ng gamot para sa iyo. Hayaan mo na lang ako. Hintayin na lang natin ang oras ko. Mapungay mga mata ni Rolando. Naiilang nang tingnan niyo ni Ruel. Dahil kapag nakikita nito ang mata ng ama, ay lalo lang siyang naaawa. No way, Pudra. Gagawa akis ng paraan para ma-save ka. Don't ka maded-madela, promise. Mabubuhay ka, Pudra. Umiling na lamang si Rolando. Hindi na nito kinontra pa ang anak dahil inaantok na rin siya. Samantala, muling lumabas si Ruel. Hindi siya mapakali, kaya kahit may problema pa si Aljun, ay pinuntahan niya ito. Nagigib ng tubig si Aljun sa kanilang bakuran nang abutan ito ng baklang si Ruel. Oh, Ruel, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Aljun. Papa Aljun, si Pudra kasi. Pinahid pa ni Ruel ang luha sa kanyang pisngi. Oh, bakit? Anong nangyari kay Mang Rolando? Nalason si Pudra. Ano? Anong nangyari yun? Tara, dakbo na natin sa ospital. Ano ka ba? Nagtotok pa akes Makinig ka muna. Inis na sabi ni Ruel at hinila pabalik ang binata. Bakit ba kasi nalason si Mang Rolando? Pambira naman Siya na nga lang ang magaling na albularyo dito mawawala pa. Let me tell you the story Ganito kasi. Habang nagwo-walk kami pabalik sa Baler, may nakabangga si Pudra na lalaki. Tapos yung lalaki pala na yun aswangit. May laso ng pagbangga niya kay Pudra. Sandaling hindi nakapagsalita ang binata. Bigla itong nakaramdam ng awa kay Ruel. Ngayon lang kasi nakitang umiiyak ang baklang ito. Nasanay kasi siya na laging masaya si Ruel. Ruel, kalmahan mo lang. Hindi tayo makakapag-isip ng paraan kung ganyan ka ano bang sabi ni Mang Rolando? Wala bang gagamot sa kanya? O ayaw niyo bang magpadala sa ospital? Kasi di ba ayaw nun ng mga doktor? Saad ni Aljun. Ay naku, ewan ko ba dyan kay Pudra? Ang sabi niya, wait song ko na lang daw na mategi boom boom siya. Tegi boom boom? Gusto na lang ni Pudra daw na mamatay. Napaupo na lamang sa gilid na dibombang tubigan si Ruel. Nakatakip ang mga palad nito sa mukha habang umiiyak. Oh, tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Sandali. Anong kailangan mo? May napansin si Aljo na isang lalaki na nakasilip sa halamanan. Hindi tumugon ang lalaking yun. Ha? Ako bang kausap mo? Tanong ni Ruel at sandali itong tumigil sa pag-iyak. May lalaki kasi na nakatingin dito Oh, nasaan na yun? Wala nang lalaki nang muling tumingin si Aljun sa direksyon ng mga halamanan. Lumabas pa ang binata sa bakuran nila para puntahan yon. Ngunit wala na ang lalaki. Oh, walay naman Sabi ni Ruel na pasinghot-singhot pa.
Nandito lang yung kanina eh. Basta, nakita ko talaga. Napapakamot na lamang ng ulo ang binata. Aljun, isa pa may umatake sa akin na aswang kanina nung galing ako sa perya eh. Parang umurong ang dila ng binata nang marinig yon. Ano? Inatake ka ng aswang? Ano? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Aljun. Hindi naman niya ako nasaktan, pero bigla na lang siyang lumayo sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit. Napuna ni Aljun ang suot-suot ni Ruel na kwintas. Baka dahil dyan. Tinuro pa ni Aljun ang kwintas. Sakalang di naalala ni Ruel na hanggang sa mga puntong yon ay suot niya pa pala yun. OMG! Buti na lang nakinig ako kay Pudra noon. Kung hindi, naku baka naging baklang sisig na ako. Sabi ni Ruel. Bumuntong hininga na lamang si Aljun. Tinapik nito sa balikat si Ruel at muling nagsalita. Ruel, gagaling ang tatay mo. Gagaling si Mang Rolando. Magtiwala ka lang. Sabi ni Aljun. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay bumalik na lang din sa bahay si Ruel. Nagpapahinga na ang kanyang ama sa mga sandaling yon. Umupo ang binata sa gilid. Pinagmamasdan niya ang kanyang ama nang may makita siyang tila may tao sa labas ng kanilang bintana. Hindi nagdalawang isip si Ruel na dungawin yon. Pagtingin niya roon ay kadiliman lamang ang nakita niya. Ngunit narinig niya na may gumagalaw sa bayabasan. Who's there? Sabi niya. 3 beses niyang inulit yon ngunit walang sumasagot. Bigla na lamang pumasok sa isipan ni Ruel ang lalaking nakita rin ng kaibigang si Aljun. Sa puntong yon, nagsimula ng magtayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi na maganda ang kanyang kutob. Iniisip niya na baka sinusundan siya ng aswang. Para makasiguro kung totoo bang may aswang nung mga sandaling yon, hinanap niya ang langis ng kanyang ama. Pagtingin niya sa langis, ay namangha siya dahil kumukulo yun. Ay, scary! May aswang nga! Pabulong ngunit madiin ang kanyang pagkakasabi. Muli siyang napatingin sa kanyang ama. Natatakot siya sa aswang ngunit ayaw naman niyang gisingin si Rolando. Nag-isip ng paraan si Ruel. Unang pumasok sa isipan niya ay ang itak ng ama na nakasabit sa dingding. Maigpit ang pagkakahawak ni Ruel sa itak. Anumang oras ay handa siya sakaling may lumitaw sa harap ng bintana. Ruel, ano bang ginagawa mo? Bakit may hawak ka na itak? Papatayin mo na ba ako? Ay, Gonggong! Wala kang may papamana sa'yo kundi ang pagiging albularyo lang. Napalingon si Ruel nang marinig ang tinig na yun ng kanyang ama. Nagising na pala ito dahil sa mga yabag ng kanyang paa. Pudra, nagpa-practice lang Akesh. Mag-swing-swing ng itak. Pagkakaila niya, muling nilingon ni Ruel ang bayabasan. Mula roon ay nakita niya ang isang lalaki na lumabas. Tila ba tumingin pa yun sa kanya at naglakad na rin palayo. Hindi na lang yun pinansin ni Ruel. Alam niyang nakahalata ang kanyang ama na may aswang sa paligid. Ikaw, magpa-practice sumawak ng itak. Haba, may sakit ka ba? Ano naman ang gagawin mo sakaling matuto ka niyan? Ano pa ba, Pudra? Di magsisibak ng wood mala Robin Hood. Piloso po niyang sagot. Gago ka rin talaga bakla ka no? Mamamatay na lang ako't lahat-lahat. Sira ulo ka rin kausap pa rin. Pasalamat ka, hindi ako makabangon dito. Ay, thank you, Pudra. Mwah. Nag-flying kiss pa ang bakla sa kanyang ama. Tila nandiri naman si Rolando doon. Kahit dumadaldal pa ang kanyang ama, ay iniwan na muna niya ito. Matapang siyang lumabas, dala ang itak at langis. Pero pagtingin ni Ruel sa langis, ay hindi na yung kumukulo. Patunay lang yon na nakalayo na ang aswang. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Ruel. Napaupo na lamang siya sa harapan ng kanilang pintuan at napabuntong hininga. Gumugulo pa rin sa isipan niya ang lahat ng nangyayari. Dahil sa makakasunod na kaganapan sa halos isang araw pa lang,
Ramdam na ramdam ni Ruel na pinupunteriya talaga sila ng mga aswang. Hindi naman na nagtaka si Ruel sa bagay na yon. Bata pa lamang siya, inaasahan na niyang balang araw na babalikan si Rolando ng mga aswang. Marami na kasi itong mga binangga. Karamihan sa mga yon ay mga aswang sa iba't ibang lugar ng Sorsogon. Nababahala lang talaga si Ruel. Sa kondisyon kasi ng kanyang ama, masakit mang aminin pero ramdam niyang walang laban si Rolando. Kung hindi nga lang siguro dahil sa mga pangontra, baka matagal na silang napasok ng mga aswang. Kinabukasan, maagang lumabas ng bahay si Ruel. Nagsibak kagad siya ng kahoy dahil marami siyang ilalagang kamote. Habang abala sa pagsisibak, ay dumaan ang mga tsismosa sa harapan ng bahay nila. Nang marinig ni Ruel ang usapan ng mga yon, ay nabitiwan niya ang hawak na itak. Muntikan pa siyang matamaan sa paa. Isang bangkay daw ng babae ang natagpuan sa bakanting lote. Ang babaeng yon ay pinaniniwala ang 7 buwan ng buntis. Agad na nanginig sa takot ang binabae. Tagaktak bigla ang pawis niya mula sa kanyang ulo. Nagiging tamang hinala na siya noong mga sandaling yon. Dahil ang pakiramdam niya, sila na ang isusunod na papatayin. Naging usap-usapan sa lugar nila ang babaeng pinatay di umano ng aswang. Samot-saring haka-haka ang kumakalat. Alam ni Ruel na malaki ang posibilidad na aswang nga ang may kagagawan nun. Maging siya kasi ay personal na naranasan na meron nga talagang aswang sa kanilang barangay. Abala lamang si Ruel sa kanilang bakuran nang puntahan siya ng lalaking si Aljun. May dala-dala itong mga prutas na mukhang bagong pitas pa. Pinapasok ni Ruel ang kaibigan at inabot ang mga dala nito. "Kumusta na si Mang Rolando?" Bungad na tanong ni Aljun. Bumuntong hininga na muna si Ruel. Nalulungkot siya kapag naaalala ang kalagayan ng kanyang ama. Ayun, ganun pa rin. Sabi ni Pudra, wala na raw lunas ang laso na yon. Waiting na lang akis mategi siya. Sagot ng baklang si Ruel. "Huwag ka mag-alala. Naghanap na rin ako ng albularyo na gagamot sa kanya." Ngumiti na lamang si Aljun sa kanya. Nginitian na lang din niya ang lalaki. Kung hindi nga lang ito kaibigang si Aljun, marahil ay matagal na siyang nakagusto rito. Pero hindi. Walang talo-talo sa pagkakaibigan nila. Maraming thank you Pero no mo naman na obligasyon si Pudra. Shy type na nga ako sa iyo Mahinang sabi ni Ruel. Lumapit sa kanya ang binata at inakbayan siya. "Uy, ano ka ba? Para saan pa yung pagkakaibigan natin kung hindi tayo magtutulungan, di ba? Tsaka isa pa, ilang beses na rin niligtas si Mang Ruel ng tatay ko. Kaya sa pagkakataong ito, ako naman ang gagawa ng paraan na mailigtas siya." Naku, Aljun kaunting-kaunti na lang. Iisipin ko na talaga na may gusto ka sa beauty ko. "Uy, maya ka nga. Kadiri ito." Ouch! Pagdaing ng bakla nang itulak siya ni Aljun. "Hoy Ruel, siguro naman alam mo na yung nangyayari ngayon, di ba? Yung tungkol dun sa babaeng pinatay daw ng aswang?" Ay, oo, nose ko yan. Scary nga Alam mo, worried ako sa aming safety ni Pudra kasi notice ko lang parang kami ni Pudra yung target ng mga pangit na yan Target? Kasi albularyo si Mang Rolando? Tumpak, Papa Aljun. Mad na mga pangit na aswang kay Pudra. Kasi di ba maraming natutulungan si Pudra Kels dito sa atin. Balak nilang madedo ang Father Earth para wala nang sagabal sa kanilang goal. Wika ni Ruel na mararamdaman ng lungkot at takot sa kanyang tinig. Kung ganun mas mainam siguro na umalis na kayo sa lugar na ito. Delikado pala kayo rito. But Papa don't want to leave Ayaw niyang iwan ng baler namin dito. Tsaka sabi niya, konti na lang daw naman ang life niya here sa mundong ibabaw. Kaya oks na oks sa kanya na madedo na lang. O diba, baliwang Pudra ko? Paliwanag naman ni Ruel.
Hayaan mo na lang. Ganyan siguro talaga kapag natanda na. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay pinagtuunan na lamang muna nila si Rolando. Narinig kasi nilang dumadaing sa sakit ang albularyo. Dali-dali naman agad nilang inasikaso yon. Ruel, malapit na ang oras ko. Gusto ko bago ako mawala, manahin mo ang pagiging albularyo ko. Labanan mo ang mga aswang. Kailangan ka ng barangay natin. Mapait ang ngiti ni Rolando sa mga pagkakataon na yon. Pudrakels naman Ayaw ko nga mag-albularyo. Gusto ko mag-nurse. Sabi ni Ruel na napapakamot pa sa kanyang ulo. Anak, minsan, kailangan mong isuko ang sarili mong pangarap para sa mas nakararami. Anak, hindi na ito tungkol sa mga sarili natin. Tungkol na ito sa lahat. Lalo pat ngayon, nagpaparamdam na ang mga aswang. Alam na siguro nila na walang pipigil sa kanila dahil nakaratay ako rito. Umubo pa si Rolando. Ruel, baka siguro tama yung tatay mo Kasi sabi rin ng papa ko, nung pa talaga gustong sakupin ng mga aswang ang barangay natin. Ibig sabihin, matagal na tayo nasa panganib. Gatong pa ni Aljon. Sandaling nanahimik si Ruel sa mga pagkakataong yon. Hindi niya alam ang sasabihin. Nalilito siya kung tatanggapin ba niya ang sinasabi ni Rolando. Gayong matagal na rin naman niyang gusto na maging nurse sa bayan. Alam mo Ruel, kung ako lang ang anak ni Mang Rolando, hindi ako magdadalawang isip Pudra, kailangan ba talaga akes? Ito na lang si Aljon Gusto naman niya yata na maging albularyo. Ampunin mo na. Sige na naman, wag ako. Naiiyak na wika ni Ruel. Kailangan kadugo. Dahil may mga kagamitan ako na sadyang nangingilala. Ruel, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako magtatagal. Pero bago ko mawala, gusto kong pumunta ka sa kabilang bundok. Sa bundok ng Manawag. Naroon ang kuta ng mga aswang. Kailan lang ay nalaman ko na doon sila nagkukuta. Kailangan mo silang kalabanin. Kailangan mo silang patayin. Lahat ng gamit ko ipapahiram ko sa iyo. Ipapabasa ko sa iyo ang lahat ng libro ko para matuto ka. Dahil hindi ko kayang sanayin ka pa. Dahil sa paulit-ulit na pag-ubo ni Rolando, ay mas lalong nag-alala si Ruel. Diyos ko Lord, ano yan? Adventurous girl? Para na lang ako si Angelina Jolie. Ano nga ba yun, Tomb Raider? Gusto mo yata akong malapan ng mga aswangit pudre Gulong-gulo na ang buhok ni Ruel sa kakasabunot niya. Huwag ka mag-alala Ruel, sasamahan kita. Huwag mo nga ako sa bunutan ko naman Sasamahan kita magsanay, sige, mag-practice. Para naman hindi ka mabagot. Napangiti pa ang lalaking si Aljon sa kanya. O sige, sandali. Huwag niyo muna guguluhin ha. Nag-iisip ang brain cells ko, okay? Naglakad si Ruel patungo sa kanilang pintuan. Malalalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Naguguluhan na siya. Hindi siya makapagdesisyon kung susunod ba talaga siya sa yapak ng kanyang ama. Kahit na naging malupit sa kanya si Rolando, naaawa pa rin siya sa kanyang ama. Lalo na't nakikita niya nga na ganun na ang kalagayan ni Rolando. Lumipas ang kinagabihan, ay naglakad-lakad na lang muna si Ruel. Malakas ang kanyang loob dahil suot-suot naman niya ang pangontra na bigay sa kanya ng kanyang ama. Mahangin at malamig noong mga sandaling yon. Napapaplos pa siya ng kanyang braso. Malalim ang kanyang iniisip. Habang naglalakad, ay bigla na lang siyang nakaramdam na may sumusunod na tao sa kanya. Ngunit nang lingunin naman niya, ay wala naman siyang nakitang kung sino. Pagtingin niya sa langis na kanyang daladala, ay napansin niyang kumukulo na yon. Indikasyon lang yon na maaaring aswang nga ang sumusunod sa kanila. Dinukot na ni Ruel ang maliit na kutsilyo na nakaipit sa kanyang tagiliran. Palunok-lunok pa siya ng laway dahil sa kaba. Who's there? Sambit ni Ruel, ngunit wala namang tumugon sa kanya.
Dahan-dahan siyang lumapit doon habang hawak-hawak ang kutsilyo. Mga ilang sandali lang ay may narinig na siyang tinig ng isang lalaki. Agad siyang lumingon. Ako ba ang hinahanap mo? Tanong ng lalaki na may pagkamalaki ang boses. Matangkad dito. Sa tansya ng bakla ay hanggang dibdib lamang siya ng lalaki. Ay, ang taray, ang macho. Snitch ka. Kaswal na tanong ni Ruel. Dahil sa kakisigan ng lalaki ay parang nawawala siya sa wisyo. Masyado siyang distracted sa itsura ng kanyang kausap. Sabihin na lang natin na ako ang papatay sa iyo ngayon. Ay, papatay lang pala eh. What? Ay, bad guy ka ba? Nagsimula ng dumagundong ang kalooban ni Ruel. Paunti-unti siyang umatras habang lumalapit naman sa kanyang lalaki. Total, mamamatay na rin ang tatay mo. Isusunod na kitang bakla ka para wala nang magmamana. Kahit medyo madilim, naaninag ni Ruel ang bigla ang pagbabago ng anyo ng lalaki. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Kahit gustong tumakbo ni Ruel, ay tila pinipigilan siya ng kaba. Dear Papa Jesus, don't mo muna ako kukunin ha. May dream pa ako, Diyos ko. Pabulong na sabi ni Ruel. Wala pang ilang segundo ay bigla nang lumundag sa kanyang lalaki. Walang nagawa ang hawak niyang kutsilyo. Sa halip ay nabitiwan niya pa yon dahil sa kanyang kalamian. Pumaibabaw ang aswang sa kanya. Tumutulo ang laway nito sa mukha ni Ruel. Nasa aktong kakalmutin na siya ng aswang, ngunit biglang uminit ang kwintas na kanyang suot. Napansin niyo ng aswang kaya dali-dali itong lumayo sa kanya. Ano yan? Nagugulo ang tanong ng lalaki. Ay, syunga ka ba? Di kwintas, di mo knows? Sarkastikong sagot ni Ruel. Tila umusok ang tenga ng aswang dahil sa kaingayan ni Ruel. Muling tinangka ng aswang na lapitan siya pero para itong napapaso. Napapansin ni Ruel na parabang nahahapdian sa balat ng lalaki. Noong mga sandaling yon ay nakuha na ni Ruel kung ano ang mangyayari. Kaya naman lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Getsong ko na. Scared ka sa kwintas ni Akesha. Yari ka ngayon. Tinanggal ni Ruel ang kwintas at saka iniamba sa aswang. Dahan-dahan namang napapatras ang aswang na yon. Aalis na sana ang aswang, ang kaso nga lang, may isang matandang babae ang bigla na lang dumaan. Napadako ang tingin ng aswang sa matanda. Nang mabasa ni Ruel ang maaaring gawin ng aswang, ay dali-dali na siyang tumakbo. Diyos ko, super grandma! Pakembot-kembot pang tumakbo si Ruel. Bago pa maabutan niyo ng aswang, ay nakalapit na siya. Napatigil ang aswang. Wala na itong nagawa kundi ang umalis na lang. Gumapang ito palayo sa kanila. Nakahinga naman ng maayos si Ruel, habang ang matandang babae naman ay nagulat sa nangyari. Aba, aswang ba ang isang yon? Iniligtas mo ako na? Tanong na matanda. Ay nako, super grandma. Tama po kayo. Pero why naman kayo nag-go out pa? Delicate ngayon, no? Kita nyo naman, muntik na kayong mangat-ngat ng pangit na aswang na yon. Sige na, go home na kayo. Saad ni Ruel. Sinuyod muna ng matanda ang madilim na kalsada. Aba, may mga aswang nga. Nararamdaman ko para silang marami. Sabi ng matanda. Kaya nga ho, Lola Granny, dapat kayo ay go home na. Shoo, uwi. Agad na ring naglakad ng mabilis sa matanda. Takot na takot at natataranta. Samantala, humugot naman ang malalim na paghinga si Ruel. Napatingin siya sa kwintas na kanyang hawak-hawak. Hindi niya alam kung ano ang meron doon, pero nagpapasalamat na lang siya dahil 2 ulit na siya nitong nailigtas. Umalis na rin si Ruel. Habang tinatahak ang daan pa uwi, naririnig niya ang ibang kabahayan na sumisigaw. Kinakabahan na rin siya dahil ang palagay niya noon ay nanggugulo na ang mga aswang. Tumakbo siya pauwi ng kanilang bahay para ipaalam sa kanyang ama ang nangyayari. Naabutan niya si Rolando na nakaupo na at nag-aayos ng kagamitan.
Pudra Kels, may mga aswangit na sa ibang bahay. Gusto nila ng war. What do I do? Nababahalang tanong ni Roel. Ayan na nga ang sinasabi ko. Kung pinuntahan mo na sana kagad ang kuta nila at sinunog mo, baka hindi na yung pumunta dito. Ikaw naman kasi, ayaw mong makinig. Ngayon, maraming mga pamilya ang napapahamak. Kaya ito, kahit nanghihina ay lalabas ako ng bahay, haharapin ko sila. Sabi ni Rolando. OMG, no, Pudra. Dangerous to your health yan. Magpahinga ka na lang, ako nang bahala. Ha? Ikaw nang bahala? Eh di ba nga ayaw mo? Tumbak lang to. Wika ni Rolando. Eh may taning na nga ang life mo, di ba? Kaya dapat, ilaan mo na lang yan sa self mo. Pudra, let Queen Ruela handle the situation. Tumigil ka nga. Anong akala mo? Biruan lang ito. Nakikita mo na ngang nasa langanin ng buhay ng mga kalugar natin. Ako lang ang inaasahan ni Kapitan na kayang lumaban sa mga aswang na yan. Tapos gusto mo magpahinga ako? Hindi ko kayang matulog ng ganyan ang nangyayari. Hindi ako ikaw na mas pipili pang malagay ang iba sa alaganin kesa gumawa ng paraan. Natahimik si Roel sa mga sinabi ng kanyang ama. Aminado siya na nasaktan siya. Pero tulad nga ng sinabi ni Aljun sa kanya, pipilitin na lamang niyang intindihin ang lalaki. Pudra, serious mode na ang bakla ngayon. Gusto ko makahelp sa'yo. Ayaw na kitang ma-stress ng bonggang-bongga sa problemang ito. Let me do this. Eh paano mo gagawin yan, Aber? Alam ko wala akong alam, pero susubukan ko pa rin para sa'yo. Sasamahan ako ni Aljun. Haharapin namin ang mga aswang, Pudra. Scared ako, pero naisip ko, need na mga person ng isang tatay para lumaban. Hindi na ikaw yon, kasi later, on dead Madela ka na. Kaya, ako na yon. Saad ni Roel sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Rolando. Pudra, tinatanggap ko na. Pumapayag na ako maging albularyo. Gusto ko nang sumunod sa mga yapak mo, Pudra. Pinakita pa ni Roel ang kwintas na nasa palad niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Rolando at hindi makapaniwala. Tinanggal mo ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Sa lubungang kilay na tanong ni Rolando. Yes, Pader. Ito kaya ang nagligtas sa akin sa mga aswang na how many times nang nag-attack sa beauty ko. Tila proud pa na sabi ni Roel. Lumapit pa sa kanyang ama at bigla na lang siyang binatukan ng malakas. Muntikang pang masubsob ang binabae. Mabuti na lang ay nakahawak siya sa lamesa. Aray, masyukit, Pudra. Para saan ba yorn? Nakahawak pa sa likuran ng ulo si Roel. Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip baklak eh. Bakit mo tinanggal ang kwintas? Wala nang bisa yan sa oras na alisin mo sa katawan mo. Di ba matagal ko na sinasabi sa'yo na kapag sinuot mo yan, hindi mo na yan pwedeng alisin pa? Inutil ka talaga. Munti ka nang masampal ni Rolando ang anak. Buti na lang ay mabilis na nakadistansya si Roel. Oo, Pader. Di ba may taning ka na? Bawal manakit. Tsaka in fairness, kakaiba ang lason sa katawan mo, ha? Nagmumuni-muni yarn? Napaupo na lamang si Rolando sa gilid. Parang sumakit ang ulo nito sa ginawa ni Roel. Hindi ka na nga talaga pwedeng maging albularyo. Bukod sa lalamya-lamya ka, ang tanga-tanga mo rin. Padabog na kinuha ni Rolando ang mga gamit sa gilid ng papag. Oo, Pudra. Saan ka pupunta? Don't tell me gusto mo magpakabayani. Tila biglang lumakas si Rolando. Nagawa pa nitong hilahin ng malaking baul sa ilalim. Ako na ang lalaban sa mga aswang. Wala naman akong aasahan sa'yo eh. Babakla-bakla ka kasi. Kinuha ni Rolando ang iba pa niyang mga armas. Gaya na lang ng pana, sumpak, tirador at latigo. Pero dapat magpahinga ka na lang, Pudra Kels. Di ba may taning na nga yung life mo? Sabi na lang ni Roel. Wala akong taning. Nagpapanggap lang ako para mapilitan ka maging albularyo katulad ko. Kaso sa nakita ko, mukhang mas malalagay sa alanganin ng mga tao kapag ikaw na ang albularyo. Kaya, wag na lang.
Ikinabigla ni Roel ang kanyang narinig. Nawala ang pagiging maharot niya at unti-unti itong napalitan ng inis. Grabe ka naman, pa. Akala ko mawawala ka na. Hindi mo ba alam na nag-alala ko sa'yo? Iyak ako nang iyak kay Aljun kasi hindi ko kaya na mawala ka. Totoo lahat ang pag-aalala ko. Tapos, niloloko mo lang pala ako? Para saan? Para pilitin akong gawin yung bagay na ikaw lang ang may gusto? Grabe ka naman, pa. Hindi ako robot, no? Alam mo, pa, kaya ko naman tulungan ka eh. Sa katunayan, handa na nga akong sundan ng yapak mo. Kahit babakla-bakla ako. Handa akong kalimutan ang pangarap ko para sa'yo. Tapos ganito lang pala ang gagawin mo? Basura lang ang tingin mo sa akin? Kasi isa akong bakla? Ikinabigla ni Rolando ang sinabi ni Roel. Sa puntong yung kasi, ay boses lalaki na yon. Wala nang bahid ng kahit kaunting kabaklaan. Bukod pa doon, tila sinampal ng katotohanan si Rolando. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin sa kanya ng kanyang anak. Sige, lumabas ka at makipagpatayan ka sa mga aswang. Hindi kita pipigilan. Trip mo yan, di ba? Go! Todo mo na yan. Naglakad na palabas ng pinto si Roel. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Bigla nang may lumitaw na kulay itim na aso. Matangkad ito. Hanggang bewang niya yata ang taas. Tila muling sumanib sa katawan ni Roel ang isang kabaklaan nang tumili ito ng malakas. Naalarma naman ng lalaking si Rolando at dali-dali itong pumunta sa labas. Pudra! May mad dog here! Ginajito! Laway na laway pa! Nanginginig pang sabi ni Roel. Hinila siya ng kanyang ama. Humarang si Rolando at hinarap ang aso. Ang lalakas ng loob nyo na pumunta sa balwarte ko, ha? Mga ugok, wala akong sakit. Hindi pa ako mamamatay. Fake news ang lahat. Mula sa tagiliran ay hinugot ni Rolando ang latigo. Agad nitong hinagupit ng latigo ang aso na tila gutom na gutom. Tinamaan ang aso sa katawan na naging dahilan para mangisay-ngisay ito. Pudra, Diyos ko! Tili ng tili si Roel habang nasa gilid. Manahimik ka. Ang sakit na ng tenga ko sa boses mo. Pudra! Sa hanap mo! Sigaw ni Roel nang makitang nakatayo na agad ang aso. Wala nang pagkakataong makailag si Rolando. Pero sa kabutihang palad, biglang dumating si Aljun at ang ama nitong si Erning. Tinira nila ng palaso ang aso. Nang bumagsak na yon, ay dali-daling hinagisan ni Erning ng lighter ang aso para sunugin. Aljun, Erning, ayos ka ba? Nagtatakang tanong ni Rolando. Kita sa mukha nito ang pagkabigla at pagkamangha. Ayos lang ako, pare. Lang yung mga aswang na yan, pumunta pa pala rito. Gigil na gigil ako sa mga yan eh. Ngayong gabi, gaganti ako. Naninigas pa ang mga panga ni Erning habang nagsasalita. Aljun, alam mo rin na walang taning si Papa? Singit ni Roel. Nahihiya namang tumingin sa kanyang lalaki. Kasi, basta, sa susunod na lang ako magpapaliwanag. Wala na tayong oras. Pupunta na kasi ng mga aswang ang iba ninyong mga kamag-anak. Kaya, kayo ang puntiryan nila. Lahat ng kadugo ninyo, uubusin tapos kayo na ang susunod. Saad ni Aljun. Mga walang iyang aswang yan. Tara na! Nauna nang tumakbo si Rolando palabas ng bakuran. Sumunod naman ang mag-amang Aljun at Erning. Walang yakap, Papa Aljun! Niloko mo ang Kesh! Dumampot ng walis ang bakla at sumunod na lang din kina Rolando. Pagdating nila sa bakuran ng mga kamag-anakan nila, ay wala na silang inabutang buhay. Lahat ng naroon ay nakahandusay at duguan. Sus ko, Mariosep! Dead Madela na sila, Pudra! Bumuntong hininga na lang si Rolando. Siguro ayos na rin mamatay ang mga taong ito. Mata pobre, pero hindi na biro ang ginagawa ng mga aswang na yan Dapat mapigilan natin sila bago pa sila makapandamay ng ibang tao. Wika ni Rolando. Huwag kang mag-alala, Mang Rolando. Pinagala ko na rin yung mga kasamahan natin para mas madaling mahanap yung mga aswang. Wika naman ni Aljun. Wait, Sung! May grupo kayo? Oo, Roel. Gusto mo ba sumali? Bawal bakla doon.
Natatawa na lamang na sabi ni Aljun. Kailangan na nating umalis dito. Wala na tayong mapapala sa mga bangkay na yan. Aljun at Ruel, kayo ang magsama. Kami naman ni Erning ang magsasama. Maghihiwalay tayo. Inilabas na rin ni Rolando ang kanyang sumpak. Ako na bahala kay Ruel, Mang Rolando. Nauna nang naglakad ang dalawang lalaki. Naiwan si Ruel at Aljun sa tapat ng mga nakahandusay na bangkay. Sa puntong yon, saka lamang naramdaman ni Ruel ang takot at kilabot. Hindi siya makapaniwala na ganun kadali lang na mamamatay ang mga matapobre nilang mga kamag-anak. Oh, ayos ka lang? Tanong ni Aljun. Ako? Ayos lang? Haler, minasakir ang kamag-anak namin, no? Tapos ayos lang ako? Jombagin ko yung peslak mo eh. Pasensya na. Ang insensitive ko yata sa sinabi ko. Si Mang Rolando kasi, okay lang eh. Kaya akala ko pati ikaw, okay lang din sa'yo. Pero kailangan na nating umalis dito. Hindi na hinintay pang makapagsalita ni Aljun ng bakla. Hinila na nito paalis si Ruel. Walis lamang ang tanging dala ni Ruel na armas ng mga sandaling yon, habang si Aljun naman ay sukbit sa balikat ang pana. Kahit na nababahala at kinikilabutan, ay walang nagawa si Ruel kundi ang sumama na lamang kay Aljun. Para siyang tarsier na nakakapit kay Aljun habang sinusuri nila ang paligid. Ano ba? Nakakirita yung kapit ng kapit eh. Kumalas na lamang si Ruel kaysa matamaan pa ng matulis na siko ng lalaki. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na sila ng presensya sa paligid. Hinila agad ni Aljun si Ruel sa gilid. Huwag kang maingay, may aswang sa paligid. Akong bahala, sabi ni Aljun. Hinanda na ng lalaki ang kanyang pana. Binalahan agad nito ng palaso. Maya-maya lang, nakita na nila na may lumabas ng aswang. Isang lalaking kukuba-kuba. Diyos ko, ang swangit nun ah. Alam ko, kaya huwag kang maingay, saway naman ni Aljun. Ilang metrong distansya lang ang layo sa kanila ng aswang. Nang mapansin nilang papasok na yon sa isang bakuran, hindi na nagdalawang isip si Aljun. Binanat niya ang pana at itunutok sa direksyon ng aswang ang palaso. Namangha si Ruel nang makitang tinamaan ng aswang. Hindi makapaniwala si Ruel na mahusay palang gumamit ito ng pana. Ay bongga ha, kaka-turn on si Papa Aljun. Ano ba? Magtigil ka. Ipapakain kita sa aswang eh. Lumabas sila sa pinagtataguan at pinuntahan ng aswang. Buhay pa yon, kaya binuhusan niyo ni Aljun ang kanyang dalang gaas. Pagkatapos ay tinapunan niya ng posporo. Mangisay-ngisay ang aswang habang nagliliyab. Oh ano, burn ka tuloy, wika ni Ruel. Napalingon sila sa likuran, may mga nagdatingan na kalalakihan. Kilala ni Aljun ang mga yon, kaya nakampante si Ruel. O ano, balita? Tanong ni Aljun sa tatlong lalaki. Mukhang nakalis na sila ng barangay, sabi ng lalaki nakatingin sa nasusunog na aswang. Mga buwisit na mga aswang talaga yan oh. Akala kasi nila mamamatay na si Mang Rolando eh, kaya ang lalakas ng loob. Di bale, balik muna kayo sa bahay. Mag-uusap-usap ulit tayo mamaya. Maraming salamat ah. Tinapik pa ni Aljun ang balikat ng isang lalaki. Tumango na lang ang mga yon at saka naglakad na rin paalis. Sumunod na rin ang dalawa dahil kailangan na nila munang ipahinga yon. Pagbalik nila sa bakuran nila Aljun ay nandun na rin ang iba nilang kasama. Kabilang na si Mang Rolando at Mang Erning. Hanggang sa mga puntong yon, hindi pa rin makapaniwala si Ruel. Laking pasasalamat na lang talaga niya na hindi niya talaga minana ang pagiging albularyo. Ayaw niya kasing humawak ng isang grupo. Kasi sa palagay niya, tatay niya ang kinikilalang pinuno ng mga yon. Sandaling may pinag-usapan ng samahan habang si Ruel naman ay nasa gilid lang habang nagkakape. Maya-maya lang, nilapitan siya ng kanyang ama. Ruel, bumalik ka nga sa bahay. Kunin mo yung nakatagong alak sa ilalim ng papag ko, sabi ni Rolando. Ito naman si Pudrakels kung kailan ako nagko-coffee, saka naman ito utos ng utos. Pagrereklamo ng baklang si Ruel. Hinaan mo ang boses mo. Mabakla-bakla ka pa, nakakaya ka. Bilisan mo na!
Hinilanan ni Rolando ang anak. Wala nang nagawa si Ruel kundi ang sumunod na lang dala ang isang tasa ng kape. Halos 5 minuto lang namang lakaran ang bahay nila mula kina Aljun. Tahimik na sa paligid habang siya ay naglalakad. Kinakabahan si Ruel. Kahit kasi sinabi na ni Aljun na nakaalis na ang mga aswang, hindi pa rin mawala sa sistema niya ang takot. Si Pudra talaga walang care sa Akish. Knows naman niyang kakaalis lang ng mga syogin, tapos pinaglalakad ako alone. Hay, kainis. Pabulong-bulong niyang sabi. Makalipas ang ilang minuto, ay natanaw na rin niya ang kanilang bahay. Mukhang payapa ang kanilang bahay, kung kaya't kampante siyang lumapit doon. Nang makalapit na siya sa pintuan, may naramdaman siyang tao sa loob ng kanilang bahay. Tatakbo na sana siya pero bigla na lang may lumabas na kalalakihan mula sa gilid ng kanilang bahay. Ay, dahu kayo. Ano, hindi nyo gets ang English? Sinetch kayo. Tanong ni Ruel, ngunit patuloy lang yon sa paglapit sa kanya. Samantala, isang matandang lalaki rin ang lumabas sa pintuan ng kanilang bahay. Sa tingin ni Ruel ay nasa edad 50 na ito dahil maputi na ang buhok. Ikaw si Ruel, ang nag-iisang anak ni Rolando, na kilalang albularyo rito, tama ba? Tanong na matanda. Umiling-iling si Ruel. Ha? Di ko knows yun. Rolando? Sino yun? Pagkakaila ng bakla. Sumenya sa matanda sa mga lalaki. Walang ano-ano ay lumapit na sa kanya ang mga lalaki at hinuwakan siya sa magkabilang braso. May kung anong mabaho ang pinaamoy sa kanya, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magkaroon ng malay, ay nagising na lang siya na nasa ibang lugar na. Naririnig niya ang mga nagtatawanan sa labas, mga boses ng lalaki. Bumangon siya, ngunit naramdaman niyang nakakadena pala ang kanyang magkabilang paa. Diyos ko, nasa langit na ba, Akish? Mabaho at nakakadiri ang kinalalagyan ni Ruel. Nanunuot sa kanyang ilong ang masangsang na kanyang naaamoy. Parang may mga bulok na daga. Bukod pa doon ay madilim din ang silid na yon. Wala siyang gaanong makita. Mga boses lamang mula sa labas ang kanyang naririnig. Mga person, pakawalan niyo Akish sa kuko ng eagle. Dahil sa kanyang pag-iingay ay narinig niya ang mga kalampagan sa pinto. Ilang sandali lamang ay bumukas na rin ang pinto. Pumasok ang 2 lalaki na may daladalang malaking lampara. Ang igay-igay mong bakla ka! Wika ng isang lalaki. Pweresahan siya nitong pinatayo. Halos maalog naman ang utak niya dahil doon. Ay, bongga, impyerna yan. Nasaan ba Akish? Pakawalan niyo Akish, Diyos ko Lord. Sabi pa ni Ruel. Tinanggal ng isang lalaki ang kadena sa kanyang paa. Matutuwa na sana siya ngunit naririnig niya na dadalhin siya sa pinuno. Wait nga, mga aswang ba kayo? Tanong ni Ruel habang siya ay kinakaladkat. Nakatingin sa kanya ang ibang naroon sa kanilang nadadaanan. Mga aswang kami at maya-maya lang, babalatan ka na namin ng buhay. Tumatawa pang nakakaloko ang 2 lalaki. Tumawa pa ng nakakaloko ang 2 lalaki. Nanahimik na lamang si Ruel. Bigla siyang kinabahan sa pagkabahalang baka hindi na siya makauwi. Sa isip-isip niya ay sinisisi niya ang amang si Rolando. Kung hindi kasi siya inutusan, marahil ay hindi siya makukuha ng mga aswang. Ilang sandali lang ay pumasok sila sa isang malaking kubo. Padabog siyang binitiwan kung kaya't sumubsob siya sa harapan ng isang matandang lalaki na nakaupo na tila ba isang trono. Ouch me ha? Kaineski kayo. Nang iangat ni Ruel ang kanyang paningin, nakita niya ang matanda. Nakatingin ito sa kanya ng kalmado at nagawa pang ngumiti. Ito ang matanda na nakita niya sa kanilang bahay. Dahil sa kabaklaan mo, walang duda, ikaw nga ang anak ni Rolando. Ang magiting na albularyo na maraming taon ng problema ng angkan namin. Wika ng matanda. Ay, bongga si Lolo.
May short biography. Agoy! Namilipit sa sakit si Ruel nang sipain siya ng isang bantay sa gilid. Tinamaan siya sa tagiliran kaya halos hindi na rin siya makahinga. Ayusin mo ang pananalita mo. Pinuno namin nakaharap mo. Sisipain pa sana ng lalaki si Ruel, ngunit sumenyas ang pinuno. Iho, ako si Consuelo, isang matandang albularyo. Alam mo ba kung ano ang kasalanan ng iyong ama sa akin? Tanong na matanda sa kanya. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Ruel habang nakahawak sa tagiliran. Gora, tell me na. Sambit niya. Hinila siya ng dalawang lalaki para itayo. Ang tatay mo lang naman ang pumatay sa anak ko. Ilang taon na ang nakalilipas. Kaya ngayon ay nandito ka. Siguro naman ay alam mo na kung bakit. Iginuhit pa ng matanda ang daliri nito sa sariling lieg. Umiling-iling si Ruel. No. Papa will save the princess. Remember? Princess, baka Syokoy. Sabat ng isang lalaki sa gilid at napuno ng tawanan ng kubo. Hindi ka na ililigtas ng tatay mo, di ba? Galit ang tatay mo sa mga baklang katulad mo. Tulad ng mga aswang. Salot din ang turing niya sa'yo. Ngumiti pa si Consuelo at lumitaw ang pagiging dilaw ng mga ipin nito. Sa puntong yon ay natahimik si Ruel. Nakaramdam siya ng lungkot at kaba. Sa isip-isip niya, marahil ay tama nga ang matanda. Dahil noon pa lang, hindi naman talaga niya naramdaman na tanggap siya ng kanyang ama. Sa katunayan, lagi siya nitong sinasaktan. Kahit na ang gusto lang naman niya ay ang pagtanggap mula kay Rolando. Ano? Tama ko, hindi ba? Hindi ka tanggap ng tatay mo. Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo nang dito na magwawakas ang kabaklaan mo. Dagdag pa ni Consuelo at muli siyang pinagtawanan ng mga naroon. Halos manliit si Ruel. Parang gusto na lang din niyang mamatay. Mabuti pa patayin niyo na, Akesh. Kumalma ka lang. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, gusto ko munang pahirapan ka. Ayaw kitang mamatay agad. Gusto ko munang malaman kung talagang ipagpapalit ni Rolando ang buhay niya para sa baklang katulad mo. Sabi ni Consuelo. Sumenyas ang matanda sa dalawang lalaki. Walang ano-ano ay pinagsususuntok ng dalawa si Ruel. Kapag mamayang madaling araw ay wala pa rin si Rolando, katayin nyo na yan para naman may ulam kayo kinabukasan. Sabi ni Consuelo at naghiyawan naman ang mga aswang. Habang si Ruel naman ay tinitiis ang bawat suntok at sipa. Naiiyak na lamang ang bakla. Unti-unti na niyang tinatanggap na hanggang doon na lamang ang kapalaran niya. Makalipas ang halos ilang minutong pambubugbog, inakay na rin siya ng dalawa at binalik sa mabahong silid. Mabuti na lang at may lampara na naiwan kaya kahit papaano ay maliwanag sa silid. Pinilit ni Ruel na makatayo. Napangiti siya dahil malakas-lakas pa ang kanyang tuhod kahit na masakit ang buo niyang katawan. Sa apat na sulok ng mabahong kwarto na yon ay nag-isip ng malalim si Ruel. Kapag naaalala niya ang pangarap na maging nurse, ay nagkakaroon siya ng pag-asa sa buhay. Bagay na nakatulong para maging positibo siya sa mga sandaling yon. Kailangan kong makalet go sa kulungan na ite. Pero how? Napasandal na lamang si Ruel sa gilid at napaupo. Hindi na niya naramdaman na unti-unti na pala siyang nakakatulog. Nagising na lang siya nang bigla na naman siyang hilahin ng dalawang lalaki palabas. Narinig niya na madaling araw na at oras na para katayin siya. Ang ibig sabihin lang nun, hindi siya pinuntahan ng kanyang ama. Natatawa na lamang si Ruel. Naisip niya na marahil totoo nga ang sinabi ni Consuelo, na tulad ng mga aswang, salot ding may tuturing ang baklang katulad niya para sa kanyang ama.
dinala siya sa gitna ng malawak na bakuran. Inihiga siya ng 2 lalaki sa mahabang lamesa na may mga dugo-dugo pa. Hindi na siya pumalag. Sa isip-isip niya, bakit pa siya papalag kung mamamatay rin naman? Itinali siya sa lamesa. Napapalibutan siya ng mga aswang na sabik ng kainin siya. Mga ilang sandali lang, dumating na rin si Consuelo. Pumwesto ang matanda sa hindi kalayuan sa kanya. Mga kasama, maraming salamat sa paghihintay hanggang sa oras na ito. Ngayon, gusto kong bumawi sa inyong lahat. Ngunit munting salo-salo lamang ang may bibigay ko. Ang lalaking yan ang inyong magiging pagkain ngayon. Pagkatapos ng isang ritual ay maaari nyo na siyang lapain. Sabi ni Consuelo sa mga kasama nito. Tuwang-tuwa naman ang mga aswang sa kanilang narinig. Samantala, nagsimula ng sumayaw ang 4 na lalaki na pumapaikot kay Roel. Tahimik lang si Roel noon habang tumutulo ang luha. Ay, endgame na ang bruhang Ruela. Sambit na lamang niya sa sarili. Pagkatapos ng ritual, sumenyas na si Consuelo sa mga kasamahan niya. Nasa aktong lalapit na ang mga aswang kay Roel nang biglang umulan ng palaso na may mga apoy sa dulo. Maraming aswang agad ang tinamaan. Nataranta sila at nagkanya-kanya ng takbo at tago. Habang si Roel naman ay nagtataka. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ay una niyang nakita ang mukha ng kanyang ama. Habang si Aljo naman ang nagtatanggal ng pagkakatali sa kanya. Naku, Pudra Kels, you save your princess. Love na love mo talaga, Akish, no? Niyakap ni Roel ang kanyang ama. Ano ba naman mamaya na yan? Nasa labanan tayo. Baklang to talaga. Uy, si Pudra, ayaw aminin na love niya ang princess niya. Dadagukan ko yung mukha mo kapag hindi ka tumigil. Sabi pa ni Rolando at inambahan ng sampalang bakla. Ngunit napatigil ito nang makita ang mga pasa ni Roel sa katawan. Napansin ni Roel na nagsarado ang kamao ng kanyang ama. Hindi man aminin ni Rolando, halatang halata ang pag-aalala nito sa anak. Mga kasama, wala kayong ititirang kahit na isa, matanda man, babae o bata. Basta aswang ay ubusin natin! Sigaw ni Rolando sa mga kasama niya. Nagulat si Roel dahil ang daming dala na tao ni Rolando. Dito niya napatunayan na talagang pinuno ang kanyang ama ng isang samahan. Roel, sige na, sa akin ka na sumama. Sabi ni Adyon sa kanya nang hilahin siya. Ay, namiss kita, Papa Adyon. Manahimik ka nga muna. Intindihin mo yung gulong nangyayari. Inabot ni Adyon ng isang itak kay Roel. Ay, katipunera ang peg. Halika na, tara na! Walang pagdadalawang isip na nilabanan nila ang mga aswang. Nagkanda labo-labo na. Kung sino-sinong aswang na lang ang hinahagupit ni Roel. Pero wala naman siyang tinatamaan kahit ni isa. Nasa likod lang din niya si Aljon at hindi siya lumalayo. Bukod kasi sa wala naman siyang alam sa pakikipaglaban, mabagal pa siyang kumilos dahil sa mga bugbog. Mga kasama, wala tayong patatawarin! Sigaw ni Rolando. Ay, Teray, angry person ni Pudra. Sobrang nag-alala sa iyo yan nang hindi ka na bumalik. Kaya naisip namin na baka nakuha ka na ng mga aswang. Wika ni Aljon habang nakatingin sa ibang direksyon. Nakaramdam ng tuwa si Roel. Ang tuwa na yon ay ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para lumaban. Nagulat na lang si Aljon nang makitang lumulusob mag-isa si Roel. Pinagtatataga nito ang mga nakahandusay na aswang na buhay pa rin. Mga monster! Kayo ang salot at hindi ang mga sangkabaklaan! Wala nang pakialam si Roel kung magtalsika ng mga dugo sa kanya. Gigil na gigil siya sa mga sandaling yon. Makalipas ang ilang minuto, napulbos na rin nila ang mga aswang. Tanging si Consuelo na lang ang nawawala. Nang idako ni Roel ang kanyang tingin sa ama,
Napansin niyang palapit na pala si Consuelo rito. Galing ito sa itaas ng puno. Lumundag yun kay Rolando. Mabilis naman tumakbo si Ruel patungo sa ama. Nasagip niya ang ama at dalawa silang sumubsob. Samantala, natamaan naman ni Aljo ng palaso si Consuelo na dahilan para bumagsak ito. Nawalan ng malay si Ruel. Hindi alam ni Rolando ang nangyari pero labis itong kinabahan. Paghawak niya sa likuran ng anak ay may dugo ito. Nakalmot pala ito ni Consuelo sa likuran. Malalim ang kalmot kung kaya't labis na nabahala ang albularyo. Dahil sa pagsagip sa kanya ng anak, ito ang nangyari sa kanya. Mang Rolando, malalim yata ang sugat, sabi ni Aljon na nag-aalala rin. Hoy, Ruel, gumising ka! Sabi ni Rolando, ngunit wala pa ring malay ang anak. Dahil doon ay gumawa ng paraan si Rolando para agapan ang pagdurugo ng sugat nito. Kinuha nito ang daladalang kape na mabisang pampabagal ng pagdurugo ng sugat. Binudburan niya ng kape ang sugat ni Ruel. Mga ilang sandali lang ay biglang tumili si Ruel sa sobrang hapdi. Ang sakit, Pudra! Eto naman hindi ba biro? Uy, si Pudra, malapit na mag-cry. Sabi ni Ruel na ikinainis naman ng kanyang ama. Gago ka ba talaga? Nagawa mo pang gumanyan? Kung ako na lang kaya ang pumatay sa'yo ngayon, hayop ka! Galit na galit si Rolando. Mabuti na lang ay naawat agad ito ni Arjun at ng iba pa nilang mga kasama. Salamat, Pudra, ha? Kahit pa paano, naramdaman ko na mahal mo talaga, Akish. Sorry kung sakit ako ng brain cells mo. Malungkot na sabi ni Ruel na parang hindi nararamdaman ang hiwa sa likuran. Gago ka pala Akala mo ba hindi ka mahalaga sa akin? Oo, ayaw ko na ganyan ka. Pero ano pa bang magagawa ko? Di tanggapin ka. Kaya lang naman kita gustong maging lalaki kasi ayaw kong nilalait-lait ka ng iba. Pinilit tumayo ni Ruel at niyakap ang kanyang ama ng mahigpit. Niyakap na lang din siya ni Rolando. Ouch, Pudra! May sugat pala, Akish, remember? Dagdagan ko pa yan Natalo nila ang mga aswang nung oras na yon. Wala silang tinira. Nang sa ganon ay hindi na muli pang kumalat ang lahi ng mga aswang. Makalipas lang ang ilang buwan ay nagkaayos na rin ang mag-ama. Natanggap na rin ni Rolando kung ano ba talaga si Ruel. Hindi yun naging madali para sa kanya. Pero inisip na lang niya kung saan mas liligaya ang kanyang anak. Oh, sakto na ba yung baon mo? Tanong ni Rolando sa anak na nagsusuklay pa sa harap ng salamin. Yes, Pudra Kels. Sobra na nga ito Baka naman ibili mo pa ng makeup mo yan, Ruel, ha? Pagkain ang bilhin mo dyan. Tanggap ko na kung ano ka pero huwag mong pababayaan ang kalusugan mo. Nako, malilintikan ka talaga sa akin. Pudra, ikaw din dapat may diabetes ka na din, di ba? Ingatan mo rin ang sarili mo. Oo na. Basta galingan mo mag-aral, ha? Para maging ganap ka ng nurse. Ngumiti na lamang si Ruel sa sinabi ng ama. Hindi niya inakala na darating ang araw na yon. Dahil sa araw na yon ay sisimulan na niya ang kanyang pangarap na maging nurse. Na siya rin namang pinayagan ng kanyang ama. Wakas.